Mga kapatid, atin lang pong kausapin si Ma'am Sally Duquesa. Siya po ang manager ng Pindangan Second Primary Multipurpose Cooperative. Diyan po naman sa Kamiling, Tarlac. May 150 mga miyembro po sila na kooperatiba. At sila po ay nakatanggap mga kapatid ng isa pong combine harvester. Ito ho ang kanilang issue ngayon. Tanungin lang natin sila ha, may pakialam ka dito ha. Unang-una, pera mo ang pinambili nito at magbubukid na Pilipino po ang apektado. Magandang umaga po, Ma'am Sally. Yes, sir. Good morning. Opo, si Ted Filon po at si Maricel Halili. Tanungin ko lang po kayo, Ma'am, kailan niyo po natanggap itong combine harvester na ito? Natanggap po namin noong January 16, 2025 po. January 16, 2025. Ma'am, ito pong inyong Yes. ito pong inyong kooperatiba ay mga magsasaka po ng palay. Ano po? Palay, mais, at saka sibuyas, sir. Maraming mga commodity. All right. At ito pong combine harvester na ito ay para po sa palay. Yes, sir. Opo. Just a little background. Sino po ang nagbigay nito sa inyo? Sino mismo ang nag-abot sa inyo, nagpa-receive sa inyo? Sa yung mga tauhan po ng PhilMec. Opo. Ng PhilMec. Yes, sir. PhilMec National. Yes, sir. Opo, opo. Kasi nag-request po kami kasi kailangan po namin ng harvester talaga. Wala na kaming magagamit. Kaya nag-request po kami. At ngayon, isa naman, nabiyayaan naman po kami sa tinagal-tagal na panahon na naghintay din po kami. Kaya kami nabiyayaan ng ganitong klaseng Equipment. harvest. Opo, opo. Alam po namin yan kasi po sa akin di po pag-iikot. Ano po, marami po tayo napuntahan na po ng mga lugar nga na may mga kooperatiba. Ito po ang kanilang dream, di ba? Sa halip Yes, sa yes. halip nagagamit ka ng rice thresher, di po ba? Ano po? Oo. Opo. Opo, meron ka ng kung tawagin ay halimaw, di po ba? Yes, sir. Okay. Yan, okay. Pero sa akin po harvester dito. Opo, ito nga po, combine harvester, di po ba? Ano po? Okay. Ngayon, Yes, sir. opo. Ngayon, ma'am, ano po ang problema ninyo dito? Una, ano ang brand na ibinigay sa inyo ng PhilMec? Ang brand na po binigay nila is Brown. From China po yata yung manufacturer. Crown made in Crown made in China. Yes, sir. Okay. Tapos nung na-receive na po namin, nagtrabaho na. Kasi kailangan na po namin at saka mayroon nang mag-harvest na farmer namin. Kaya ginamit na po namin. At yun nga, maraming problema. Kaya unti-unti namin inaayos na parang kami na mismo yung nag-aayos. At saka super ibang-iba po talaga kaysa yung mga ibang brand. Okay. Sige, ma'am, ganito po para mas maintindihan natin. Nung tinanggap niyo po noong January 16, 2025, agad niyo itong ginamit. I'm sure meron kayong logbook niyan kasi na-receive niyo po. Yan ho ba ay talagang libreng ibinigay sa inyo o ang kooperatiba po ay may babayaran? Libre po. Grant po ito. Okay, grant. Sige. So ma'am, sa inyo pong logbook, kasi definitely, di ba, ganyan yan eh, you are required na magkaroon kayo ng logbook, di ba, sa maintenance yan, etc. Ano ang mga unang problema hanggang sa ngayon na ito'y nakatenga na lamang po at di na magamit, ma'am? Go ahead. Ang unang problema po noon is marumi yung outcome ng palay. Tapos ni-report po namin sa PhilMec, yun, inayos naman nila. And then, mas tagal-tagal kasi marami din pong nakagamit hanggang sa buwan naman po ng March. Nagamit po namin ito kasi may logbook nga kami, may record kami. Ay, hindi pala. Opo. Kaya, yun po, ngayon nagka-problema kasi sa pag ginagamit po naman, siyempre, naluluma na po yung mga spare parts. Kailangan na ring palitan. And then, yung langis, kailangan din pong palitan. Kaya, ang problema ko po, ang hirap tawagin yung supplier. Kasi, di man po kami makabili dito ng mga spare parts kung hindi po doon mismo sa kanila.
sa Manila daw po. Kaya magpahanggang ngayon po yung order ko po since February 10, ang hirap po pong kumontak sa kanila. Kung hindi pa po ako kumontak sa PhilMec mismo, hindi ko po maaabot itong supplier na to. Okay, ma'am, ito Kaya po. hanggang ngayon, Opo, hintayin ko lang po, sandali ma'am ha, para lang mas maano tayo, detalyado. Okay, January 16, 2025, tama? yes sir. Okay, brand new ito. Opo. Okay, ngayon po ay Pebrero pa lang 2026. Yes sir. So isang taon pa lang ito, tama? Opo. Okay, sige. Isang taon, definitely maraming gumagamit kasi kooperatiba ito ha. Alright. Yes, sir. Opo, and definitely, meron niyang maintenance. May langis yan kasi makina yan, etc. Opo. Alright. Sige, Magyan. anong piyesa ang nahihirapan kayong bilhin at ano ang sira na piyesang yan? Ang sira po niya is yung belt for travel and for tracing po, and then especially yung oil filter kasi importante po ang mga to. Yung oil seal para sa change oil. Yes sir. Alright. Yung mga basic na piyesang yon, wala kayo na pagkukunan dyan sa bayan sa Tarlac at kinakailangan pang hanapin yung supplier. Yes sir, tama. Okay. Kayo ba'y naka-order na nito? Kasi ngayon, ang balita namin, nakatenga pa rin itong combine harvester na ito at wala pa rin piyesa. Meron ba kayong ugnayan na magkano ang piyesa naman? Meron po. Ang presyo ng, kasi nakapag-order na po ako. Hindi pa lang na di-deliver since February 9. Nag-order pa lang po. Magpahanggang ngayon, hindi pa po dumarating. Kasi kaya may mga nakatenga pong ha-harvesterin. So, ang presyo naman po ng mga belt na ito, mura lang naman po is 4,500. At saka yung oil filter, nasa 750 lang po. Kaya ang ginawa ko, nag-order na po ako ng times 2 para in case na masisira po yung isa, mayroon kaming agad-agad na ipapalit. Opo. Kasi nga po, mahirap hanapin yung supplier na yan. Kailan po ito huling huminto sa inyong operasyon na hindi na ho nagagamit? Nung ano po? November po. So ilang buwan na po na hindi nagagamit? Okay. December, Opo. January. Pero nung nag-turn over sa inyo ang PhilMec, hindi ba automatic yan na merong ibinibigay sa inyo na warranty card, meron sa inyong mga how to operate, and then yung contact sa supplier para sa kaukulang pong warranty, may warranty pa yan di ba? Opo. Hindi, Yes, sir. hindi sakop ng 1-year warranty ito? Malamang sakop din po, pero pag tinatawagan po namin, ang hirap po nilang kontakin. Isang beses lang po silang pumunta noong tumawag po ako. Nag-report po ako ng July, pumunta po sila ng October. Wow. And then, tinatawagan po na naman po sila ngayon na kailangan namin i-change oil ito, saka mag-order ng mga gamit. Ang hirap pong hanapin. Okay, sige po. So, July kang kasi nasira at may warranty, kinakailangan po ng repair, ang tagal po na ang hirap makontak at ang tagal responde. Ano ang pangalan ng tindahan o supplier nito? Fortune Truck po ba? Fortune Truck po, yung naibigay nila sa akin. Yung supplier nito, itong Crown na brand. Yes. Yun po yung binigay nila sa akin na supplier ng mga spare parts, sir. Opo. Fortune Truck. Okay. Pero hindi mismo hindi mismo yung kumpanya na Crown. Malamang, sir. Ganun. Okay, sige. Ano ang sabi ng PhilMec dito nung nagreklamo na po kayo? Sila na po mismo ang tumawag sa kanila kasi hindi ko na nga natatawagan, hindi sila sumasagot. Kaya
napilitan po akong nag-report sa PhilMec na ganito ang problema ko, Madam Sir. Hindi ako makagalaw. Maraming naghihintay na aanihin dito sa amin, sabi ko. Hanggang ngayon, hindi ko naman mahagilap yung supplier na yan. Paano ang gagawin ko, sabi ko po. Kaya Okay. sila na mismo ang kumontak ko sa kanila. Saka lang po sila nag-reply sa akin. Opo. Ngayon po na may mga gustong gumamit po at mag-harvest na ng mga miyembro ninyo, paano yan? Eh, syempre, hindi mo nahihintayin kasi baka masobra na po yung hinog niyan. Paano po ang inyong ginagawa ngayon? Ang ginawa po ng mga, gagaya po nung sinento sa inyo, meron kami mga scheduling na mga farmer nagpa-schedule dito. Mm. Nagpa-harvester na lang po sila galing po sa ibang lugar, ibang barangay. Kaya instead, nakita pa ng co-op yun, wala na po. Wala na kaming kita. Opo, so umupa, Kasi, umupa kayo ng ibang harvester. Yes, sir. O, kasi may bayad yan. Yung bang inupahan nyo, pareho pong recipient ng PhilMec o meron silang mga sarili pong ibang brand na binili? Bali, private po mga yun, sir. Hindi po galing PhilMec. Opo. Sila na po yung bumili. Opo. So kung mga private po iyon na maaari mong upahan ng farm equipment like tractor, di ba? Yan, like yung repair, mga ganon. So ibang brand yun. Yes, sir. Opo. Ito yung Japanese brand na. Yes. Yes. Kubota o kaya Yeah. Elmar. Yes, okay. Anyway, sige po. So, ma'am, itong pangyayaring ito, marami bang ilang cooperative na kilala nyo nakatanggap po ng Crown na pare-parehong reklamo? Mayroon po dito sa amin, sir, nakasabayan namin na naka-receive din. Bali, dalawa po dito sa Kamiling. Hindi ko lang po alam sa mga ibang lugar kasi marami din po kaming na magkasabay noon. Mm-mm. Yun pa din po yung reklamo nila na mahirap hagilapin yung pagkuhanan ng spare parts saka pangit po yung kalidad ng harvester na yun. Opo. Pangit yung kalidad ng harvester na equipment. Opo. Opo. Hindi kagaya ng mga kubota o kaya Yanmar. Bakit hindi naman po namin pwedeng sabihin kung mag-request kami na ang gusto na. Pero sinasabi po namin pag mag-request kami, sana kubota na lang kasi mas magandang brand. Sabi namin, sabi naman nila, hindi pwede. Kung anong nandyan, siyempre, wala man naman po kaming kakayahang bumili. Kaya Opo. kung ano na po yung binigay nila, di yun na po yung tatanggapin namin kasi wala naman po kaming kakayahang bumili. Opo. Magkano ang receive ninyo na amount nitong halaga ng binili ng PhilMec na combine harvester na ito? 1,919,900 pesos. Okay. Ito ho yung halaga na nasa picture ngayon ng combine harvester, made in China, Crown yung brand. Kami po'y bukas itong Leeds Agri na ito na supplier po ng PhilMec, tinatawagan po namin, maging si Secretary Chu na nasa abroad daw po at gagawa ng paraan para makapanayam. Okay, kayo sa inyong kooperatiba, di ba matagal na kayo sa trabahong ito, alam nyo na yung mga gamit na yan. I'm sure nakapag-canvas na kayo, di ba? Di ba? Oo. Opo. Kung magkano yung traktor, depende sa laki. Kung magkano yung yung mga equipment ninyo. Nakapag-canvas na ba kayo sa halagang 1.9 million mahigit? Na makakabili ka ba ng ibang mas magandang brand o mas mura pa dito sa Crown na to? Sa palagay ko, sir, mas makakabili po tayo ng ganun. Kasi yung kubota po na galing DA sa amin, DC-60, since 2015 pa po, yun po yung tagal na gamit namin. Magkano lang yun? Bali, ang presyo po noon is 1.8.
Alright, sige. Kasi nga, opo. Kasi, sorry po, nakapagbabanggit tayo ng brand dito, Maricel, ha. Importante kasi ito eh. Kasi ang mga cooperatives na atin na daupang nakaniig, sila dyan na lumaki. Di ba, Ma'am Sally? Tama? Yes, sir. Opo. 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 So alam nyo na, lahat ng gamit ninyo, kung ano yung brand yung matibay, ano ang klase ng gamit na kakailanganin ninyo, saan kayo bibili kasi nga available yung spare parts, 'di ba? Yung service, etc. Kumbaga, kung kayo ang kinonsulta, alam nyo na kung maaari lang sa halagang ito kung ano na ang dapat na binibili ng gobyerno. Yes po. Natatawa si Ma'am. Parang hindi na konsulta. So hindi kayo kinonsulta na naman ang mga kooperatiba dito, 'di ba? Kumbaga may equipment, nanghingi kayo, wala kayong choice. Yes, sir. Totoo. Kasi kung ano yung nanalo sa bidding, yun na yun naman po yung matatanggap natin. Okay. Sige. So Kung ako palagay ko, Sally, baka bukas dumating na piyesa nyo. Ay, salamat, sir. Kasi talagang sumasakit yung ulo ko pa kahapon eh. Sige. Sige. Sally, Sally, baka may panawagan ka sa mga congressman, sa mga senador, no? Sa mga nasa gobyerno, manawagan nga kayo para dumiin sa kanilang isip, Oo. At damdamin, kung may damdamin sila, napakinggan kayo na end user sa mga makinaring ito kasi pera ng bayan ito eh. At kayo eventually nga ang umaasa na pakikinabangan ninyo itong RCEP fund na ito. Kasi kayo ang unang-unang dapat na benepisyaryo nitong bunga ng RTL. Sige, ano yung panawagan? Ang aking panawagan po sa mga kinaukulan, kagaya ng senador, congressman, dapat dinggin naman po nila yung mga hinaing ng mga magsasaka. Kasi kami po yung bumubuhay sa mga kapwa Pinoy. Kung walang magsasaka, wala po tayong makakain. Sana yung pera ng gobyerno ay ibigay sa tamang pamamaraan ng pagbili o kaya tamang klase ng kailangan ng mga magsasaka. Para ito ay kapakik-pakinabang ng mga magsasaka. Yun po. Kasi yun nga, mga DPWH, ang daming perang wala ang kabuluhang napupuntahan. Bakit kami na magsasaka, hindi nila tutukan na kami ay, sabi nga nila, kami ay, ano tawag nito? Bayani. Kami po ay bayani. Bakit hindi naman nila kami pansinin? Na kung ano sana yung talagang magandang ibigay nila sa amin, ibigay na, huwag nang bawasan. Di po ba? Ang sinasabi ni Sally po, kaya binanggit yung congressman, senador, yung hindi sila ang bumili nito, no? Yung oversight function nila, Maricel. Kasi sila ang dapat din nagbabantay kung tama ba ang paggasta nitong PhilMec na to, nitong DA na to. Ito ho yung punto ha, hindi namin sinasabi na sila mga congressman o senador ang nagpabid nito, hindi po. Ang panawagan ni Ma'am Sally, yung oversight function nila. Na sa pagsiguro lang na tama na pupuntahan ng pera na nanggagaling po sa RCEP. So ngayon, eto na lang, last, panawagan mo sa mga bumili nito. Sa mga nagpabid nito diyan sa PhilMec. Anong panawagan mo kay Secretary Laurel Chiu? Go ahead. Sa mga kinaukulan po, sana bibigyan niyo po kami ng mga machineries, yung tamang kalidad na po para hindi po masasayang yung pera ng gobyerno. Kasi kung parang laruan lamang po yung naibibigay, hindi rin napapakinabangan. Madali lang pumasira. At saka laki din po naming problema na end user kasi hindi na naman po kami kumikita, kundi palagi kaming nagpaparepair, ang mahal naman po ng gastos. Yun po yung magiging panawagan po sa kanila. Dapat yung magandang kalidad na po yung bibilhin nila. Mas mahal po sana,
pero nasa tamang kalidad. Amen. Salamat na marami. Kasi alam mo Maricel, ang sistema dyan nila Ma'am Sally, tama, Sally, yung makinaryang yan, pag ginamit ng farmer, may ibabayad sa cooperative, di ba? Yes. Yung perang yon, Yes. oo, magiging pondo na para sa maintenance. Ganun yan eh. Di ba, Sally? Opo, tama. Yes, opo. Kabisado po natin itong sistemang yan nga kasi minsan na po tayo nagbigay din ng equipment actually sa isang kooperatiba dyan sa Aurora. At doon nga po yun, nakita ho natin nga itong mga sinasabing pangangailangan at yung tama po na kalidad ng mga equipment na ito. Kaya po kami ngayon tumawag sa inyo rin para po ipalagana po ang informasyon sa lahat na itong problemang ito, noong pa man po ginagawa ng PhilMec na yan at ng DA na yan, hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Wala silang pagbabago. Yan po ang sa atin dito. Sige, Ma'am Sally, salamat na marami ha. May dagdag po akong sir. Sige, Pwede? go ahead. Go ahead. Saka sana sir, hindi lang basta-basta kooperatiba. Tignan naman nila yung kung talagang totoong kooperatiba na napapakinabangan yung mga miyembro nila. Kasi may mga kooperatiba naman na pangalan lang ay kooperatiba na iisa lang yung nakakagamit. Kaya dapat babaan nila, i-validate nila ng husto para lahat ay makikinabang, hindi iisang tao lamang. Yes, oo. Yan, ito ho kasing si Sally, salamat na marami ha. Ito na ba yung Tarlac na na Ilocano? Yes sir, Ilocano. Okay, kaya litaw na litaw yung sir ni Sally. Sir. Oo, sige. So, Ah. Sally, thank you ha, thank you. Ha? Thank you rin po. Okay, salamat. Mabuhay kayo dyan sa inyong kooperatiba. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!